topic natin for this video ay subtraction of fractions. So, ayun, mag-start na tayo. Similar fractions muna. So, meron kasi siyang cases. So, paano kapag case 1 ay similar fractions? Similar fractions. Okay, so similar fractions kapag parehas yung denominator nila. So, halimbawa ang tanong ay 6/7 minus 1/7. Ang final answer natin ay 5/7. At dahil lowest term na itong 5/7, wala na siyang GCF, no? Ang GCF na lang pala nila ay 1. So, nasa lowest term na siya. So, ito na yung magiging final answer natin. Okay, so another example. Halimbawa, 5/6 minus 2/6. So, kokopyahin natin yung denominator. Kung mapapansin nyo, yung rules dito sa subtraction, kaparehas din ng rules sa addition. 'Di ba? Kokopyahin yung denominator, tapos ipa-plus yung numerator, tapos dito naman subtract. Pero kokopyahin pa rin yung denominator. So, 5 minus 2, 3. 3/6. Tapos, napansin natin, ay pwede pa pong i-lowest term yung 3/6. So, ang GCF ng 3 tsaka 6 ay 3. Okay, so highly recommended na very memorize ninyo ang multiplication table kasi wala talagang takas doon. Kahit anong part ng math talaga, napakahalaga ng multiplication. Trust me guys. Ayan, hanggang sa mag-college, hanggang sa magtrabaho, may multiplication talaga. So, 3 divided by 3 ay 1, and 6 divided by 3 ay 2. Ayan, so, ang final answer natin ay yung 1/2. Tapos, another example. Okay, so, 8/3 minus 2/3. Anong napansin natin? Naka-improper fraction. Itong 8/3. Mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Naalala natin, 'di ba? Yung normal na fraction, mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. So, pag ganyan yung case, magdiretso minus muna. So, copy yung 3 na denominator. Tapos, 8 minus 2 equals 6. Tapos, naalala natin na yung fraction ay hawig sa division. Kaya ito palang 6/3 ay pwede natin gawin na 6 divided by 3. Ano ba ang 6 divided by 3? Alala natin sa multiplication, 3 times 2 equals 6. Kaya, 6 divided by 3 equals 2. So, final answer natin ay 2. Ayan. 8/3 minus 2/3 equals 6/3 na kapag sinimplify ay 2. So, move na tayo sa dissimilar fractions. Dissimilar fractions naman kapag magkaiba yung denominator nila. Okay, so halimbawa natin ay 3/4 minus 1/3. Okay, so equals. Okay, so sa addition kasi may dalawang method akong tinuro. Yung gamit lang yung LCM, tapos yung butterfly method. Ayan. So, gamitin muna natin sa LCM. Ano yung LCM ng 4 tsaka 3? 12. 12, tapos
itong dalawang denominator, itong original, tas itong bagong denominator, i-divide. 12 divided by 4 equals 3. Tapos, yung 3 na nakuha natin, i-multiply natin sa numerator. So, 12 divided by 4 equals 3. Times yung 3 na nasa taas equals 9. Minus 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 ay 4. So, sagutin na natin 9 minus 4 over 12. So, 5 over 12. Dahil hindi na natin siya masisimplify, naka-lowest term na siya na ang ating final answer. Ayan. Tapos, another example ay 3 over 5. 3 over 5 minus 2 over 7 equals, okay, so gawin na natin yung butterfly method. Yun naman yung gamitin natin dito. Kahit alin sa dalawa, pwede yung gamitin. Tama, parehas lang din sila ng sagot na ilalabas. Ayan, so 5 times 7 ay 35. Tapos, ito yun, 5 times 7. Tapos, criss-cross na. Criss-cross. Ayan, 3 times 7. Yung 3 dito sa numerator, dito sa isa, i-multiply natin sa denominator ng isa. Tapos, ito naman, ganun din. Tingnan nyo, 'di ba? Yung criss-cross niya, parang pakpak ng butterfly. Kaya, tinawag siya na butterfly method. Ayan. So, 3 times 7 ay 21. Minus 2 times 5 ay 10. 21 minus 10 equals 11 over 35. Tapos, kapag napansin natin na naka-lowest term na siya, ayan, yun na yung magiging final answer natin. Okay, so, paano naman kapag mixed fractions? Ayan, mixed fractions. Okay, for example, 7, 4 over 6, minus 3, 2 over 6. Ayan, equals. Okay, so, tingnan natin, ha? Tingnan natin. Gawin, ang lagi nating pinakaunang step dito sa mixed fraction, ang una yung safe na gawin, na papunta sa tamang sagot, gawin mo ng improper fraction. Improper fraction, di ba yung kapag mas malaki yung numerator kaysa sa denominator? Ayan. So, paano nga ulit yun gawin? I-multiply yung denominator sa whole number. Tapos, yung sagot nun, ipa-plus sa numerator. Sample, 6 times 7. 42. 6 times 7 equals 42. Tapos, 42 plus 4 ay 46. Over, copy yung denominator, 6. Tapos, minus 6 times 3, 18. Kagaya lang din nung ginawa natin dito. 6 times 3, 18. Plus 2, 20 over 6. Tapos napansin natin, ay pareho sila ng denominator. Pwede natin gawin yung kagaya kanina sa similar fractions. Tama. So, over 6. Tapos, 46 minus 20 equals 26. Tapos, napansin natin dito sa 26 over 6, may GCF pa sila. May GCF pa sila na 2.
So, i-divide ko ng 2 itong dalawa. Mapapaisip kayo, paano ko malalaman kung may GCF pa to or wala na? Kapag kabisado nyo yung multiplication table. Malalaman nyo na, itong number na to, may factor ito na ganito. Tapos itong number na to, may factor din ito na ganito. Ayan, makakatulong yun. So, equals 26 divided by 2, 13, over 6 divided by 2 ay 3. Tapos, 13 over 3. Tapos, naalala natin, ay yung numerator, mas malaki kesa sa denominator. So, gagawin nating mixed fraction din siya. So, paano yun gagawin? Magiging 13 divided by 3. Anong sagot sa multiplication table ng 3 na mas mababa sa 13? 12. 12 yun. So, ano yung 12? 3 times 4. So, ang sagot natin dito ay 4. 4 times 3 equals 12. Tapos, 12 minus 1 ay 13 minus 12 ay 1. Ilang ngayon? 1 divided by 3. Ilang 3 ang kasya sa 1? Wala na. Kaya magiging remainder na natin yung 1. So, ang magiging answer natin dito, yung whole number dito, ay yung whole number dito. Sa fraction din. Tapos itong nakuha nating remainder, siya na yung magiging numerator. Kaya 1 over 3. Ito na ang ating final answer. Ayan. So, magbigay tayo ng another example. Paano naman kapag number lang yung isa, whole number lang yung isa, tapos walang kasamang fraction? 4 minus 3 and 1 over 4. Ayan. So, ang gagawin natin dito, gagawin nating fraction yung 4. Tandaan natin na ang lahat ng whole number ay merong invisible na 1 sa ilalim niya. Lagi yan may over 1. Kaya pag ginawa nating fraction yung 4, magiging 4 over 1. I-rewrite ko, 4 over 1. Tapos, ito na, minus. Anong gagawin natin dito? Gagawin nating improper fraction. Okay, so 4 times 3, 12. Kagaya nung kanina, yung ginawa natin kanina, 4 times 3 ay 12. And ipa-plus natin sa numerator, plus 1. So, 13 over 4. Ayan. Tapos, napansin natin, magkaiba po yung denominator nila. Tama. So, gagawin natin doon ay, okay, so pag nakita natin na yung denominator ay 1, tsaka number, ang matik nun na denominator, ang matik nun na LCM ay yung sa itong number na to. Yan yung LCM. Ayan. Tapos, so 4. Bali, ang ginagamit ko ditong method ay yung LCM. So, 4. Tapos, 4 divided by 1 ay 4. Tapos, ita-times sa taas, 4. So, 4 divided by 1, 4. Times 4, 16. Minus, 4 divided by 4, 1. 1 times 13, 13. So, ang final answer dito ay 3 over 4. 16 minus 13, 3. Tapos, copy 4. Tapos, dahil nasa lowest term na siya na rin yung final answer natin.